ang unang aswang. Malalim na gabi sa baryo ng San Isidro. Walang ingay maliban sa ugong ng hangin. Sa isang kubo sa dulo ng baryo, nakaupo si Aling Sela, isang albularyo. Sa harap niya isang bote ng itim na likido. Maria, anak, inumin mo ito. Ito lang ang paraan para hindi ka na muling masaktan. Si Maria. Isang dalagang mahinhin ngunit tila may lungkot sa mata ay nag-aalangan. Ngunit dahil sa takot sa mundo, nilagok niya ang likido. Sa isang iglap nagbago ang kanyang pakiramdam. Luminaw ang paningin, tumalim ang pandinig, at kumalat ang init sa kanyang katawan. Kinagabihan nagising siya sa matinding gutom. Lumabas siya ng bahay at naglakad papunta sa kagubatan. Sa gilid ng ilog, nakita niya ang refleksyon niya sa tubig, pulang mata, matatalim na kuko. Isang baboy ramo ang gumagala malapit sa kanya. Bago pa niya napigilan ang sarili, nasunggaban na niya ito. Hinati ang lalamunan at tinikman ang dugo. Sa malayo nakita siya ni Pedro, ang matalik niyang kaibigan. Nanginginig sa takot, tumakbo itong pabalik sa baryo. Kinabukasan, isang gutay-gutay na bangkay ng hayop ang natagpuan. May aswang sa ating bayan. Sa takot nagtipo ng mga tao. Si Pedro, bagamat nagdadalawang isip, ay naglakas loob magsalita. Si Maria, nakita ko kagabi. Hindi siya tao. Sa galit nagtungo ang mga taga-baryo sa kubo ni Aling Sela. Pero wala roon si Maria. Dumaan ang ilang gabi, at isang nilalang ang muling nakita sa baryo. Malalaki ang pakpak, matatalas ang pangil. Hinabol ito ng mga tao, dala ang kanilang mga sulo. Nang mahuli nila ito, nakilala nila kung sino ito. Aswang! Sunugin ang aswang! Kinapos nila si Maria at dinala sa gitna ng baryo. Sa kanyang huling sandali, tumingin siya sa langit. Isang sigaw ng sakit at putang umalingaw-ngaw. Mula noon, tuwing bilog ang buwan, naririnig sa kagubatan ang iyak ng isang babae. Ang tunay na halimaw ay hindi ang nasa dilim, kundi ang takot at galit ng tao na humahatol ng hindi nauunawaan.